Tungkol saan nga ba ang napanood na video? Sa unang tingin, maaaring isipin natin ang pinaglahuan ay isa lamang kwento ng pag-iibigan ni na Luis Gatbuhay at Eduarda o Danding. Ngunit kung susuriing mabuti, higit pa rito ang ipinakikita ng nobela. Ito ay tungkol sa isang lipunang pinaghaharian ng salapi, kapangyarihan at impluwensya. Isinasalaysay rito kung paano nagagamit ng mayayaman ang kanilang yaman upang makuha ang kanilang nais, habang ang mahihirap ay nawawalan ng pagkakataong ipaglaban ang kanilang karapatan. Kasabay nito, ipinakita rin ng nobela ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isang panahong maraming Pilipino ang naghahangad ng tunay na kalayaan at katarungan. Bawat tauhan sa nobela ay kumakatawan sa iba't ibang mukha ng lipunan. Una, si Luis Gatbuhay. Siya ay larawan ng isang marangal, masipag at makatarungang manggagawa. Kahit mahirap, hindi niya ipinagbili ang kanyang prinsipyo. Pangalawa, si Eduarda o Danding ay isang mabuting anak na napilitang isakripisyo ang sariling kaligayahan dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ang sumunod ay si Victorino Rojalde. Siya ay sumisimbolo sa kasakiman at labis na paghahangad ng kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang salapi at impluwensya upang makuha ang lahat ng kanyang nais. Samantala, sina Don Nicanor at Nora Titay ay mga magulang na mas pinahahalagahan ang kayamanan kaysa tunay na kaligayahan ng kanilang anak. Sa pamamagitan ng mga tauhang ito, ipinakita ng may akda ang iba't ibang uri ng tao at pag-uugaling umiiral sa lipunan. Ano-anong suliraning panlipunan ang nangibabaw sa akda? Maraming suliraning panlipunan ang makikita sa nobela. Una ay ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dahil mahirap si Luis, madali siyang maliitin at yurakan ng mga makapangyarihan. Ikalawa ay ang pang-aabuso ng mayayaman at makapangyarihan. Ginamit ni Rojalde ang kanyang salapi upang manipulahin ang batas, ang trabaho at ang maging ang buhay ng ibang tao. Ikatlo ay ang kawalan ng katarungan. Nakulong si Luis sa kasong hindi naman niya ginawa. At ikaapat ay ang pananakop ng mga Amerikano kung saan makikita ang pagsupil sa kalayaan at ang pagsasamantala sa mga manggagawa. Hindi lamang ito kwento ng isang pamilya. Ito ay kwento ng isang lipunang maraming inaapi at kakaunti lamang ang may kapangyarihan. Bagamat matagal nang naisulat ang pinaglahuan, marami pa rin sa mga suliraning ito ang makikita sa kasalukuyan. May mga manggagawang patuloy na humihingi ng makatarungang sahod. May mga pagkakataong tila mas pinakikinggan ang may pera kaysa sa ordinaryong mamamayan. May mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi pantay na pagtrato sa mahihirap. Bagamat iba na ang panahon, nananatiling mahalaga ang mensahe ng nobela dahil ipinapaalala nitong ang tunay na kalayaan ay hindi lamang paglaya sa mananakop, kundi pagkakaroon din ng isang lipunang patas, makatarungan at may malasakit sa bawat mamamayan. Bakit kaya pinaglahuan ang pamagat ng nobela? Hindi lamang tao ang naglaho sa kwento. Unti-unting naglaho ang maraming mahahalagang bagay sa buhay ng mga tauhan. Naglaho ang pag-ibig ni na Luis at Danding. Naglaho ang katarungan ng makulong si Luis sa kasong hindi niya ginawa. Naglaho ang dangal at pagkatao ni Rojalde dahil sa kanyang kasakiman at paghihiganti. Naglaho rin ang tahanan at kayamanan matapos ang malaking sunog. At sa huli, naglaho maging ang buhay ni Luis. Ipinakikita nito na kapag ang kasakiman, kapangyarihan at pansariling interes ang namayani, maraming mahalagang bagay ang unti-unting mawawala. Ang pinaglahuan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong paalala para sa ating lahat. Bilang kabataang Pilipino, mahalagang matuto tayong pahalagahan ang katotohanan, ipaglaban ang katarungan at huwag hayaang manaig ang kasakiman kaysa sa pagmamahal at paggalang sa kapwa. Dahil ang isang lipunang may malasakit at pagkakapantay-pantay ay nagsisimula sa bawat mamamayang handang gawin ang tama.
Ngayong nauunawaan na natin ang mensahe ng pinaglahuan, malinaw na ang nobela ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig ni na Luis at Danding. Ito ay tungkol sa lipunang pinaghaharian ng kapangyarihan, salapi at kawalan ng katarungan. At marahil ang pinakamahalagang tanong na iiwan sa atin ng nobelang ito ay, kung tayo ang nabubuhay sa panahong iyon, magiging tulad ba tayo ni Luis na handang manindigan para sa tama? O mananahimik na lamang habang unti-unting naglalaho ang katotohanan at katarungan?